maski joke ko no ni Vice Ganda ay hindi ikinatuwa ng ibang netizen. Explain lang muna natin kasi ipe-persona non grata daw si Vice Ganda ng Davao City. Pero ano yan isang misconception yan ng maraming tao. Pag sinabi lang pong persona non grata, the person is unwelcome. Pero pwede ka pa rin pumunta doon. Kumbaga, dinideclare ka lang ng city as unwelcome. That's all. Yun lang yun. Label lang siya, di ba? Now, gusto ko kasi, nakikita ko dito sa FYP ko, sobrang big deal to. Hindi naman siya big deal talaga. Now, since si Vice Ganda yan, of course, malaking influencer, malaking celebrity si Vice Ganda, everything else, kumbaga lahat ng galaw niya, may react ang lahat ng tao. That's how big Vice Ganda is. In fact, mga lods, ito po ay galing sa Abante. Sabi dito, Vice Ganda na isideklarang persona non grata sa Davao, okay? Kasi this would start with a petition petition from board members ng Davao or yung city council nila, tapos magbobotahan yon kung idedeklara bang persona non grata siya. Umani ng batikos mula sa netizen si Vice Ganda matapos magbitiw ng patama kay dating Pangulong Duterte. So what? As if naman ang mga Duterte ay hindi sanay tumrush talk sa internet, 'di ba? And mas malala pa nga si Rodrigo Duterte. Yun nga lang, nakulong. Eto, I think first before you speak, Mr. Vice, wala naman yan. Di naman court order yan na bawal kang pumunta dito. Hindi yan restraining order, di ba? It's only a declaration that you are unwelcome to the city. But you can always go to the city. Kalokohan naman yan na igaganya mo pa yan. Good job, Meme. Good, deserve na. Mas malala pa dyan si Baste. Exactly. He's just a joke. Go, Meme. Oh, diba? Good job, Meme Vice. Double standard. Feeling entitled, sir. That's just Davao. Ayan, eto, katulad nito, hindi po yan ibig sabihin na hindi na pwedeng pumunta sa Davao City si Vice Ganda. At saka, tandaan nyo, ang acting mayor ngayon ng Davao City ay si Baste Duterte, hindi si Rodrigo Duterte. Si Rodrigo Duterte, nasa Dahig siya. Yes, binoto niyo yung tao na yun, pero hindi siya yung Davao. He does not represent Davao. He is representing the mayorship of Davao. Hindi na nga citizen na lang siya Regular citizen na lang siya Although he is a public figure, hindi rin yan karapat dapat. Ang labo nalalabuhan talaga ako mga lods. Now, may sinabi dito si VP Sara na gusto kong pag-reactan natin. Kasi biro mo, umabot na rin to kay VP Sara. Pakinggan natin. Again, wala ko kabasa sa joke or nakakita sa joke kung Hindi daw siya nakita yung joke. asa siya. But kung unsa man ang desisyon, again, wala ko kabasa kung asa siya. But kung unsa man ang desisyon sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. And the City Council of Davao is the correct. Ayun, yun. So, yun din yung sinabi niya. Pero of course, syempre, hindi natin alam kasi tatay niya yon. And magandang in persona non grata dun si Vice Ganda kasi it will give a statement na na hindi nyo pwedeng biruin si Rodrigo Duterte. So it's so ironic kung talagang mag-grant yung persona non grata na yun. Although, wala naman talagang kwenta yun As in, it's just a declaration of the city. But then again, it's not a court order na will impede your travel. Hindi Pwede ka pa rin pumunta dun So, why bother talking about it? Kasi nga, syempre, pag si Sara Duterte na yung nagsalita, may kakaiba na. May something na agad dyan, di ba? Tuloy natin. A body to declare a persona non grata diri sa ato ang syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City. Yun naman pala representatives of the Davao District, di ba? So, ang akin lang talaga dito, sana, bago nyo paniwalaan yung mga balita, sana mag-research muna kasi katulad nitong TikToker na to, naintindihan ko naman na medyo mahirap intindihin to. Ito, wala namang paki si Vice Ganda as followers yung pagmumura ang normal na yan. Kasi mismo di ba, malayo na persona non grata na rin si Digong sa langit.
'Di ba? It becomes a tit for tat na hindi naman talaga siya hindi naman ito yung topic 'di ba? Pakinggan tuloy na natin 'to since alam na natin yung buong context. Dahil daw kuno sa pagpaparinig niya sa dating Pangulo natin na si Rodrigo Duterte. At dahil Naman kung paringgan niya, parang parang santo yung dating, parang anito, parang blasphemous pag may sinabi kang masama to the point na yung City Council ng Davao will decide to unwelcome someone just for making a joke. Ano yan? Siyempre, ang opinion ko diyan, nagsusupersede pa rin yung freedom of speech and expression ni Vice Ganda. Barring siyempre any libelous statement. Wala naman libelous doon sa ginawa niya. It's very satirical comedy, di ba? It's so ironic mga lods. Atuloy natin. dahil na dito at trending na ito ngayon sa iba't ibang social media platform na kung saan bawal na daw kuno si Vice Ganda pumunta ng Hindi, Davao. yan, katulad yan. So, it's fake news kasi hindi pa nagde-decide yung City Council ng Davao. 'Di ba? It's fake news yan yung hirap kasi nga may kumakalat din na parang papel na persona non grata na daw si Vice Ganda. Pero hindi totoo yun. Kasi nga, hindi naman, pagbobotohan pa yan. At saka i-announce naman yan doon sa City Council. Ito. Kita ko sa inyo. Ito, katulad yan. Ito, napakadali ng gumawa. Alam nyo mga kapwa ko DDS, mga kapatid natin sa Kapanalig, wag naman kayong madaling maniwala. Diyos ko naman. Madali nang gumawa ng mga ganyang dokumento. May ChatGPT na, 'di ba? Yan, whereas such public remarks include mocking former, okay? At saka kung minok man niya si Rodrigo Duterte, ano naman? Actually, protected siya ng freedom of speech. Ang sinasabi niya ba? Basta si Duterte, bawal i-joke. Pero siya, kung i-joke niya yung mga tao, grabihan talaga. May R-word joke pa doon. Diba? Unfair talaga. Adding to the offense was the comedic impersonation. O yan, pati si Lassie daw. Tsaka si MC. Okay? Former president is regarded by many Davaoenos not only as a political leader but a protector, symbol of moral salvation. Hindi ba, baliktad? Our Lord, those who service and cherish and revere. Grabe naman. Pati Panginoon, dinamay. Di ba minura ni Duterte ang Panginoon? Di ba? Ako, sinasabi ko sa inyo, hindi ako sure kung may Diyos talaga. Pero, hindi naman para murahin ko ng ganyan, di ba? Na, di ba, may binura niya yung Pope. Ito, endorsed Mayor during the national election feature programming. Hindi niya in-endorse kita mo, mali-mali, pati yung fake na balita, mali-mali. Hindi niya in-endorse si Duterte doon. In-interview niya lang. Ang in-endorse nila noon si Mar Rojas. Alam mo, may internet na naman doon may Facebook na naman doon Bakit di kaya kayo mag-research bago kayo gumawa ng mga kalokohan na ganyan, di ba? Anyway, this is fake mga lods. Okay, so sana clear na sa inyo yan. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.